umpisahan natin ang isang simple lang na pag-aaral na kakayanin kahit batang paslit. Ang pagbabago sa hugis at laki ng liwanag ng moon ay dulot ng pagkilos nito sa paligid ng araw. Ang totoo ay hindi naman nawawala ang liwanag ng moon at hindi ito nagbabago. Kung ang liwanag ang pagbabatayan sa buwan ay madaling mapagtanto kung alin ang umpisa at katapusan ng moon cycle. Ang buwan ay nagtatapos sa pagkawala ng liwanag nito. Ito ay muling nag-uumpisa sa wala hanggang sa lumaki ang liwanag nito. Isang simpleng common sense lang kailangan para maunawaan. Yan ang dahilan kaya ang dark moon o moon conjunction ang tinawag na astronomical new moon ng mga modern astronomers. Pero hindi po yan ang new moon na sinasabi sa Bible. Ang astronomical new moon ay ang tinatawag na lunar conjunction. Ito ay ang aligment ng sun, moon at earth na ang moon ang nasa gitna. Practically speaking, ay maganda talaga ito na reset period dahil tama ang order nito mula sa sun, kasunod ang moon, at bago ang earth. Paglilinaw lang po na hindi ito ang new moon na sinasabi sa Bible. Iba po ang moon conjunction at iba naman ang hodosh. Ang tawag po sa Hebrew nito ay molad. Ito ang dark phase o dark moon. Akala ng iba ay imposible na malaman ito noong lumang panahon dahil low-tech pa noon. Pero ipapakita po natin, sa video na ito, na napakadali lang ito na malaman, na ang gamit ay naked eyes lang, at hindi kailangan ng telescopes at anumang devices. Sa panahon natin ngayon ay madali na lang ito, dahil may mga calendars na kasama ang moon phases. Kung nais po ninyo itong subukan, ay ang kailangan lang ay tingnan sa inyong wall calendars na may moon phases, kung anong petsa ang last quarter half moon, at mula doon ay magbilang kayo ng 7 days, upang malaman ninyo ang ika-29th. Bago ang sunrise ng 7th day count o 29th day of the lunar month, ay kailangan magising kayo ng maaga sa madaling araw na hindi pa sumisikat ang araw at nakikita pa ang mga bituin. Maaring may makita ka pa sa 29th day. Ibig sabihin ay mayroong 30th month. Sa katunayan, ay nakalagay na sa calendar na ang new moon conjunction ay magaganap sa April 12 ng calendar na ito. Sa conjunction, ay ibig sabihin na nakabuo na ng cycle ang old month, at tapos na ang cycle of the old month. Kaya madali nang malaman. Kung mayroon po kayong hindi naintindihan, o kung may gusto kayo itanong, ay pwede po mag-comment sa ibaba, at sisikapin po natin na sagutin yan. Pero paano kung wala ito? No choice po kundi bumalik tayo sa actual observation. Mag-umpisa po tayo sa day 29 o 30, kasi minsan ay wala na ang last visible crescent moon sa 29th pa lang, pero kung minsan ay nakikita pa on the 30th day, kaya kailangan na pagkatapos na ng 30 days mag-umpisa ang month. Hindi po totoo na alternate ang lunar months na mayroong 29 at 30 days. Sa karanasan po namin ay naranasan na namin ng ilang beses ang tatlong magkakasunod na months na pawang 30 days. Ang goal po natin sa illustration na ito, ay upang maging familiar kayo sa galaw ng moon every month, at upang patunayan, na hindi mo kailangang maging high-tech, matalino na gaya ng scientists, magkaroon ng mga sophisticated astronomical devices, at kaya ito gawin kahit ng mga sinaunang tao. Ang gamit lang natin dito ay naked eye. Bago ang sunrise ng 29th day of the lunar month, ay kailangan magising kayo ng maaga sa madaling araw na hindi pa sumisikat ang araw at nakikita pa ang mga bituin. Kapag wala kayong nakitang crescent moon before sunrise, ibig sabihin ay tapos na ang lunar cycle o buo na ang lunar cycle, dahil ang sun at moon ay halos magkatapat na kaya wala na kayong makikita. Sabi ng iba ay mahirap daw malaman ang conjunction at unreliable daw ang last visible crescent moon. Kasi nakatingin na naman sila sa liwanag ng moon kaysa sa galaw nito. Ang conjunction ay araw na sumikat ang sun na hindi nakikita ang moon. Ito ay dahil halos sabay ang sunrise at moonrise sa east. Mapapansin ito sa 29th day o 30th day of the month. Kung hindi makita dahil sa weather condition, ay madali lang malaman ito. Tandaan lang na ang lunar month ay hanggang 29 o 30 days lang. Walang 31 or more days na lunar month. Kaya kahit na wala ka nakitang buwan sa mga nakaraang araw pero alam mo na 30th day na ng lunar month ay sigurado na new month na kinabukasan. Pero kung wala ka na makita sa day 28 pa lang, kahit na maganda naman ang panahon, ay dapat lang na hanggang 29 days lang. Ito ay dahil hindi naman masyadong matagal ang conjunction. Ang conjunction ay isang global event.
Ibig sabihin ay sa isang lugar lang ito nangyayari sa bawat month. Ang conjunction ay nagaganap sa noontime. Kaya kung ang conjunction ay natapat na noontime sa Central America, ay hindi pwede na noontime din sa Asia. Malamang ay midnight o madaling araw sa Asia nang maganap ito, nakadepende sa location. Ang conjunction ay sinasabi na global kasi hindi ito kagaya ng sunrise na local. Ibig sabihin ng local ay hihintayin mo muna sa lugar ang sunrise bago mo masasabing umaga na. Hindi pwede pag umaga na sa ibang bansa ay umaga na din sa lugar mo. Global ba yun kung magsasabay kayo, which is not possible with sunrise? Pero ang conjunction at global hindi local. Isa pang global event ay ang eclipse. Ibig sabihin hindi naman lahat dadaanan ng eclipse. Nagaganap ang solar eclipse kapag perfect ang alignment ng conjunction ng Sun at Moon. Kaya ang actual solar eclipse ay nagaganap during noon time o tanghaling tapat. Kasi nga yun ang conjunction time. Ang actual conjunction ay saglit lang. Ang totoo ay may first sliver na ang Moon kahit ilang oras pa lang na lumipas ang conjunction. Kaya lang ay hindi natin makikita kasi masisilaw tayo sa liwanag ng Sun dahil magkalapit pa sila. Ito pa ang isang dapat na tandaan. Ang Sun at Moon ay magkasalungat ng direction. Ang Sun ay mula sa east papuntang west. Ang Moon ay mula west papuntang east. Kaya habang lumilipas ang mga araw ay tataas ng taas at lalayo ng lalayo ang Moon sa Sun tuwing sunset. Ang nakikitang moonrise sa east ay isang illusion lang na dulot ng galaw ng Earth na mas mabilis sa galaw ng Moon, kaya nauunahan nito ang Moon, at nagmumukhang kagaya ng Sun na mula east papunta west ang direction. Ang first visible crescent moon ay makikita after 2 days pa after sunset. Kung minsan ay sa ikatlong araw na. Kaya hindi ito pwede asahan na batayan ng start ng month kasi masyado ka nang mahuhuli sa natural order of things ng lunar cycle. Ang first quarter half moon ay magaganap after 7 or 8 days. Mapapansin mo na first quarter waxing half moon na dahil nasa itaas ito sa paglubog ng araw. Habang lumilipas ang mga araw patuloy ang moon sa paglayo sa sun at paglapit sa east. Sa unang hati ng month ay nagaganap ang moonrise during daytime. Kaya mali ang paniniwala ng iba na kailangan daw ang liwanag ng moon na batayan dahil yun ang role ng moon. Kung tama ang intindi nila ay ibig sabihin ay hindi nakakapag-roll sa night ang moon dahil sa daytime ito lumilitaw sa first half of the month. Hanggang sa makarating sa east ang moon. At sunset ay makikita ang moonrise sa east. Ito ang full moon. Ang moon ay nasa east at ang sun ay nasa west. Ito ay dahil magkaharap na ang sun at moon. Nagaganap ito sa ika-14th or 15th of the month. Mula dito ay sa gabi na magaganap ang moonrise hanggang sa matapos ang month. Makalipas ang 7 days ay magiging ganap na half moon uli ito o last quarter. Sa midnight ang moonrise. Nasa itaas na ito sa pagdating ng sunrise. At ang moonset ay sa tanghali. Ito ay nagaganap day 21 or 22 ng lunar month. Mula dito ay patuloy na lumalapit ang moon sa sunrise tuwing madaling araw na parang sinasaubong ang sun. Pagdating ng madaling araw, bago ang sunrise ng 28th day ng lunar month ay makikita pa rin na ang moonrise ay nauuna sa east sa sunrise. Makikita ang last visible crescent sa 28th day or 29th day. Kapag hindi na ito makita bago mag-sunrise sa 28th day ay malinaw na hanggang 29 days lang ang month. Kapag nakita pa ito bago mag-sunrise sa 29th day ay ibig sabihin na May 30th day ang month. Hindi na kailangan mag-verify ng sighting sa 30th day o sa mga susunod pa na araw dahil wala namang lunar month na may mahigit 30 days. Ang madaling araw na hindi nakita ang crescent moon bago mag-sunrise ay ang conjunction. Ang lunar month ay nagtatapos sa oras na hindi na makita before sunrise ang moon. Ito ay dahil sabay na ang moonrise at sunrise. Ibig sabihin ay nakalinya ang sun at moon. Upang magkaroon kayo ng visual idea kung ano ang nangyayari sa eastern skies sa madaling araw sa pagtatapos ng month, ay tingnan ninyo dito kung paanong naglalaho ang buwan mula sa ika-25 araw hanggang sa ika-28 araw. Makikita dyan na sa day 28 ay halos hindi na makita ang buwan sa madaling araw. Ganyan po kasimple ang conjunction basta magtiyaga lang. Bilang summary ay narito ang isang composite illustration ng galaw ng moon sa kalangitan.
Ganito ang magiging itsura kung ikaw ay titingin sa south. Sa kaliwa ang east at sa kanan ang west. Ang north ay hindi makikita dahil nasa likuran mo. Sa parehong oras ng sunset tayo titingin para makita natin ang pagbabago sa posisyon ng moon. Sa unang araw, makalipas ang moon conjunction, ay nag-uumpisa na agad na magkaroon ng sliver of light ang moon, kaya lang ay hindi natin makikita, dahil magkadikit pa at sabay ang rising and setting ng sun and moon. Sa day 1, after the conjunction, ang new moon ay kasabay ng araw sa paglubog sa west kaya hindi ito pwedeng makita. Ito ay may liwanag na kaya lang hindi natin makita. Kadalasan, ay day 2 na ito pwedeng makita ng naked eyes. Kung minsan pa nga ay day 3 pa. Kaya hindi pwede na ang first visible crescent moon ang umpisa ng buwan dahil ilang araw na ang lilipas matapos na mawala ang moon bago ito lilitaw. Mahuhuli na tayo sa natural order of things. Mapapansin na magkasalungat ang direksyon ng sun at moon. Ang sun ay papunta sa west samantalang ang moon ay papunta sa east. Ang tila moonrise sa east kapag full moon ay isang optical illusion lamang na resulta ng rotation ng Earth na mas mabilis kaysa sa orbital speed ng moon kaya nauunahan ito. Mula sa full moon ay gabi naman pwede magmamatsyag sa moon. Lukang south pa din. Sa madaling araw naman tayo magmatsyag upang malaman natin kung nasaan ang buwan sa parehong oras just before sunrise. Sa day 16, ang moon ay nasa western horizon. Habang lumilipas ang mga gabi ay unti-unti itong lumalapit sa east na parang sinasalubong ang araw. Sa day 28 at 29 ay malapit na ito sa araw at halos di na makita. Kailangan maunahan natin ang sun bago sumikat ito dahil wala na tayong makikita kapag sumikat na ito. Kapag hindi na makita ang way ng crescent moon bago sumikat ang araw ay iyon na ang conjunction. Ibig sabihin ay nagtagpo na silang muli. Diyan nagtatapos ang month. O hindi ba, madali lang malaman ang conjunction. Ano ang sinasabi nilang mahirap dyan? Try it yourself. Ang mga galaw na yan ng moon ang tinatawag na renewal cycle o hodosh. Siguro po ngayon ay mas mauunawaan mo na ang Isaiah 66 verse 23. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.